Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, The Home We Said It. Once again, ako nga pala si Josh. For today's video, pag-usapan natin yung ating restriction sa ating payout settings, or kung meron po kayong katulad na ganitong problema, kailangan po natin i-verify yung ating identity para makareceive tayo ng payout dito kay Facebook. So, merong mga iba nag-message sa akin na kapag-send na sila ng mga IDs or documents, bank statement, pero hindi pa rin ma-approve. Meron po mga reason yan, and yung guide, ituturo ko din sa inyo paano nga ba tayo makapag-send ng ID to verify yung ating identity. And eto nga guys, the document you provided does not meet the required criteria at this time, so your payout remain on hold. So, eto yung isang reason kung bakit yung status ng payout natin ay kadalasang on hold or on process. Kung makikita nyo ngayon, ang status ng payout pa din natin is on process, ibig sabihin for validation. And don't worry, meron din mga cases na kahit may ganitong restrictions is nakukuha pa rin nila yung sahod nila. So kailangan lang natin i-confirm yung identity natin, or kung meron kayong admins sa inyong pages, or kung hindi lang kayo yung admins, better ang gawin nyo, i-remove nyo, or kung kayo nasa ibang bansa tapos pumunta kayo sa Pilipinas, bumalik kayo, yan yung isang reason kung bakit nagkakaroon ng ganitong problem. Verification of identity, or kailangan natin i-confirm kung tayo pa rin ba may-ari ng account na yan. So, may procedure na akong ginawa dito dati, and madali lang naman ito, And kung sino ba dapat mag-provide ng documents, pwedeng yung admins na nakalink, or pwedeng ikaw mismo yung personal profile mo yung mag-provide. So, kailangan mo lang ng mga supporting documents, ay yung mga primary ID, bank statement. So, kailangan nyo po mag-provide yan para mas mabilis ma-approve. Meron din namang iba na hindi na-approve yung kanilang pag-send ng documents dahil magkaiba yung pangalan dito sa kanilang Facebook, Kaya I suggest kung kayo ay gagawa ng pages or ng profile, so dapat talaga kung ano yung nasa ID natin, yun yung susundin natin. Karaniwan kasi na mga account, lalong-lalo na ngayon, tinatago natin yung identity natin. Sa Facebook, binabaliktad natin yung pangalan natin, 'di ba? O yung pangalan nira-random, 'di ba? So, yun yung mga reason kung bakit nade-decline katulad nito. Okay? So, ito yung isang step. Kailangan nyo guys pumunta sa inyong Chrome, and then i-search nyo lang po ito, yung confirm identity. Ayan, kay Facebook. Ang kailangan nyo lang gawin is mag-login kayo dito sa browser nyo, gamit nyo. And then, kapag clinic natin ito, ayan, i-search nyo lang yan, confirm your identity. And then, mag-a-appear na ito kagad. Click lang natin ito, mapoproceed kayo dito sa application. Pwede pong sa Facebook or sa browser kayo mag-proceed. Pero dito, i-try muna natin sa app. Dito sa app, ito yung mag-a-appear. Ayan, confirm your identity. You can upload and submit unapproved documents like valid ID, like passport, driver's license, or non-driver's license government ID. Ito yung mga secondary IDs, And mas okay talaga guys, kung yung may-ari ng account is wala siyang supporting documents, pwede siya maglagay ng ng admins, na yung admins naman yung magpapasa kay Facebook. So, para makuha yung payout. So, yun yung options. Meron kasing mga, di ba, may mga ibang cases naman na hindi talaga makapag-provide ng ID kasi nga walang ID. Or kung yun yung pangalan ng page niya, pero anak niya yung nakapangalan, di ba? So, mahirap mag-provide. So, kailangan talaga ng customer support doon. Pero yun nga guys, malinaw naman ang sinabi dito ni Facebook, kung tayo ay mag-monetize, dapat 18 years old, di ba? And full name dapat yung ilagay natin for meta verification, yun din yung requirements. So ito yung mga types of ID na nire-required ni Facebook. Ayan, so ayan, eto. So, government IDs, yung pangalan, yung birthday dapat naka-appear dun sa ID. Pati yung picture, yung 2x2 or 1x1, o yung mismong picture sa ID. Ito yung mga example na talaga mabilis yung approval ng pag-send natin ng documents.
driver's license, national identity card, yung PhilSys ID, passport, birth certificate kung meron kayo, yung NSO on certified dapat siya. Ito naman yung mga non-government ID. So kailangan ng dalawa. Kung wala kang primary ID, so kailangan ng non-government ID or yung secondary ID. Okay, pwedeng student card, refugee card, employee ID, diploma, loyalty card. Marami pa yan, di ba? May PhilHealth tayo. Meron tayong yung mga PhilHealth. Yung mga naisip nyo na secondary na na ID, yun, pwede yun. I-try nyo din. Okay? Forms of identification. Ayan. Ito yun. So, meron kayong fill out na form, Ayan, wait lang. Basahin lang natin. We use your official ID to help confirm your identity. We may also use to help detect, prevent harm like impersonation or ID theft, This help to keep you and everyone else on Facebook yun. Don't worry kung mag-upload naman tayong ID, we secure naman na si Facebook, naman yan, talagang hindi naman niya sinishare yan sa iba na gamitin yung mga IDs natin. For lang talaga, for KYC or verification lang talaga natin. Kapag nakapagpasan tayo ng ID, 48 hours yung yung approval. So bago natin makita na okay na yung account natin. Okay? So dito kailangan lang natin guys is malinaw na camera, well tilt area. So dapat white background or walang masyadong photo bomber sa likod, di ba? So, yun, i-click nyo lang tong choose file and then kailangan nyo lang guys mag-upload ng inyong IDs, or ng i-upload nyo ng mga IDs. So, kailangan naka-ready na. So, picturean nyo na kagad gamit ng malinaw nyo na camera. And then, I suggest gumamit kayo ng malinaw talaga na camera. Yung, I think, HD camera is pwede na. Back and forth, i-ready nyo na, picturean nyo na siya. Kapag okay na siya, and then, yun, mapoproceed na siya. So, gano'n lang naman kadali yun. And then, meron pa tayong option dito. Kung ayaw nyo mag-upload gamit yung applications or nahihirapan kayo, meron pang isang option yan talaga. Gumamit kayo ng ibang browser. Ayan, like Kiwi browser. So, ito yung nire-recommend ko, again, i-type nyo lang dyan yung confirm identity sa browser nyo, and then magiging ganito na yung pinaka-format ng browser. And ang gagawin nyo guys, huwag nyo siyang i-desktop site. Ayan, nyo to, uncheck nyo yan. Dapat lang siya. Ayan, insufficient permission. Ayan, so dapat ganito lang yung hindi siya naka-web view. So dapat ganito para mag-proceed. Yung iba kasi hindi na po-proceed. So i-click nyo din to, katulad ng ginawa natin kanina, mag-upload lang kayo. Then kapag wala namang error na lumabas, ibig sabihin na send na yung mismong picture. Okay, so magwe-wait lang kayo ng ilang araw. So yun yung verification process ni Meta to confirm your identity. So yun nga guys, kapag po hindi na-approve, posible baka po malabo yung camera or baka iba yung nakapangalan, di ba? Kung merong mga suffix or yung mga junior o the third yung inyong pangalan sa ID, better i-indicate nyo din doon sa sa mismong picture, lagyan nyo ng watermark. So pwede naman yun siguro. And then syempre kontakin nyo din yung customer support kung kayo is naka-Meta verified. So mas madali nyo makakontak yung customer support. Okay, so dapat mapasa nyo na to before cut off ng Facebook. Every 22 to 27 of the month, dapat yung status nito is na siya, paid. Para sa 27, makikredit na yan sa bangko. So yun lang guys, hopefully nakatulong kahit papaano. And kung nagustuhan mo yung mga ganitong content, don't forget to follow or subscribe sa ating YouTube channel. Nandyan yung bell icon, i-click mo na din yan para pag may mga next video tayo katulad nito, manonotify po kayo kagad. Thank you so much. See you again next time. Bye-bye.